Nakalatag na ang seguridad sa Manila South Cemetery na isa sa pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila. Inaasahan kasing mahigit po sa 250,000 tao ang dadagsa roon sa darating na undas. At may live report si Rhea Santos. Rhea? Yes, Igan, ito ang sasalubong sa mga kababayan natin. Nakastasyon po to sa Bukana ng Manila South Cemetery. Nagtayo ang Manila Police District ng kanilang main station dito mismo sa pagpasok ng mga kababayan natin sa Manila South. Isa lamang ito sa 7 mga istasyon ng MPD na ikinalat nila sa buong sementeryo. 25 hectares po kasi ito at inaasahang 250,000 mga kababayan natin ang dadalaw sa puntod ng kanilang mga yumao. Actually, naglagay sila dito ng tarpaulin, Igan, no, para maging guide ng ating mga kababayan na pupunta dito. At makikita nyo yung icon ng mga istasyon ng pulis na ipinakalat nila sa buong sementeryo para maaring lapitan yan ng ating mga kababayan kung sakaling magkaroon sila ng problema. Again, no, 24 hours na naka-istasyon ng ating mga miyembro ng pulis. Magandang umaga po sa inyo. Hanggang November 2 daw po sila ngayon, no, yun ang abiso sa kanila, pero maaaring mag-extend dahil hanggang clearing operations pa sila talaga dito iistasyon sa Manila South Cemetery. Sila yung magpapaalala, magmomonitor, mag-check sa mga kapuso nating papasok dito na dapat wag magdala ng mga matutulis na bagay, mga flammable materials at mga bagay na maaaring makasakit. Tapos yung mga loudspeakers, mga baraha, anything that concerns yung mga sugal o illegal na gawain, bawal po yan. Dito pa lamang ay haharangin na nila. At kaugnay pa rin po ng mga paghahanda dito po sa Manila South Cemetery. Makausap po natin si Ms. Agnes Mendez. Siya pong officer in charge ng Manila South. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Agnes. Magandang umaga. Alright. Syento po bang handa na ang Manila South ngayong darating na undas? Opo, 100% po nahanda na ang Manila South. Ano na lang yung mga last-minute preparations natin o yung mga tinutugunan nating problema sa mga oras na ito? In preparations, no, kasi kaya nga namin sinara yung gate today. Itatayo na namin yung mga tents para sa pampublikong serbisyo natin. Datating dito yung mga officers ng City Hall na ng ating mayor at si Vice Mayor Isko Moreno na itatayo yung ating Manila Health Department sa harapan. Ito yung tent ng mga nurses, mga doctors at dentists. At yung mga ibang services, social services natin na itatayo yung So security, medical assistance, meron po tayo noon dito sa Manila South. Taon-taon, no, ang nagiging problema talaga yung paghahanap minsan ng mga puntod, nawawala, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Meron ba tayong facility para matulungan yung ating mga kababayan? Yes. Meron tayo online na pwedeng pwedeng tingnan nila, no, naka-base sa Manila City Hall. Okay. Tapos you can look at yung manila.com City So Hall. may website kayo, pwede silang pumunta dito sa opisina actually, no? Pagpasok nyo, sa bandang kanan, nandyan yung opisina, meron kayong fill up na form doon at nandun ilalagay nyo yung pangalan ng yumao nyo at kung kailan sila namatay para makita agad. Oo, yun yung tinatawag namin locator. Alright. Ngayon, okay. So ma'am, todo bantay na po tayo sa mga oras na ito at yung problema sa madaming bilang ng mga yumao kada taon, paano ho na-address ito? ayun, pupunta sila sa office namin tapos they talk kasi nawawala yung mga puntod nila tapos kahit dun sa website, hindi na rin namin makita. So, yun, personal na namin tinitingnan yung case nila. Okay. Alright, Ma'am Agnes, maraming salamat po. Mukhang talagang 24 oras nang nagbabantay si Ma'am Agnes, nawala na rin ang boses niya. So mga kapuso, no, paalala lang po ang pagpipinta, paglilinis pinapayagan hanggang bukas. Pero dapat lang ay siguraduhin walang ipapasok na mga bagay na bawal na ipinagbabawal na ng Manila South Cemetery. Samantala, balik po muna tayo sa studio. Maraming salamat, Rhea Santos.